Muling napunta sa balita ang pangalan ni Jeremiah Rosales matapos maiulat na siya ay nawawala. Nagdulot ito ng matinding pag-aalala sa kanyang pamilya na patuloy na umaasang siya ay matagpuan at makauwi ng ligtas. The Philippine Showbiz List presents: sino si Jeremiah Rosales, kapatid ni Jericho Rosales, at bakit siya nawawala? Early family life and entry into showbiz. Si Jeremiah Rosales, na kilala sa palayaw na Nuki, ay ipinanganak sa mag-asawang Santiago Rosales at Rosario Vivar. Lumaki siya sa isang pamilyang naghihikaw sa buhay at maagang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanilang ina ang mag-isang nagtaguyod sa kanila sa pamamagitan ng pagtitinda sa palengke upang mapakain sina Jeremiah at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jericho Rosales. Dahil sa kahirapan, hindi niya natapos ang mataas na antas na edukasyon at maagang namulat sa hirap ng buhay. Nang sumikat si Jericho matapos manalo sa Itbulaga noong 1996, sinubukan din ni Jeremiah na pasukin ng showbiz. Noong kalagitnaan ng 2000s, naging miyembro siya ng Star Circle Magic Batch 13 ng ABS-CBN at nagtrabaho bilang commercial model. Nakapag-arte rin siya sa ilang proyekto tulad ng Maalaala Mo Kaya, Cobrador at Baler, kung saan kasama niya ang kanyang kuya. Sa kanyang personal na buhay, maagang nagkaroon ng pamilya si Jeremiah kay Jane Ethel Gonowan, na kilala ngayon bilang Jen Go. Noong 2000, sa edad na 17, isinilang ang kanilang unang anak. Ang maagang pagpasok sa pagiging magulang, kasama ang kawalan ng matatag na emosyonal at pinansyal na pundasyon, ay nagdulot ng mabibigat na pagsubok sa kanilang pagsasama. Noong 2005, humingi ng tulong si Jane sa The Buzz para sa suporta sa kanilang mga anak. At muling lumutang ang kanilang alitan noong 2018 sa Raffy Tulfo in Action. Ayon kay Jane, siya ang pangunahing nagtatrabaho sa pamilya habang si Jeremiah ay nahihirapang magpanatili ng trabaho. Sa gitna ng kaguluhan, nilinaw ni Jane na walang kasalanan si Jericho sa kanilang mga problema. Ayon sa kanya, mabait at mapagbigay ang aktor sa kanilang pamilya. Sa katunayan, nakatira umano sila sa bahay na ipinagkaloob at pinatutustusan ni Jericho. Sa kabila ng mga paulit-ulit na kontrobersya, hindi kailanman tinalikuran ni Jericho ang kanyang kapatid. Bagamat wala siyang direktang kinalaman sa personal na alitan ng mag-asawa, madalas siyang namamagitan upang magbigay ng tulong, magpatira sa kanila at tumulong sa pag-aayos ng mga sigalot para sa kapakanan ng pamilya. A Journey Through Addiction and Recovery. Ang mga sunod-sunod na kabiguan sa showbiz, matinding depresyon, at mga problema sa pamilya ang nagtulak kay Jeremiah sa isang madilim na landas. Nagsimula ito sa kuryosidad sa alak at ipinagbabawal na gamot noong kanyang kabataan hanggang sa tuluyan siyang malulong sa adiksyon. Unti-unting naapektuhan ng bisyong ito ang kanyang personal na buhay, relasyon sa pamilya, at kalusugan. Dahil dito, sa tulong ng gabay ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang kapatid na si Jericho, isinailalim si Jeremiah sa isang rehabilitation facility upang sumailalim sa gamutan sa loob ng isang taon. Noong 2025, nakalabas siya mula sa rehab at muling humarap sa publiko sa Julius Babaw Unplugged, kung saan ibinahagi niya ang kanyang pinagdaanang rehabilitasyon. Inamin niya na ang kabiguan sa kanyang karera, personal na insecurities, at problema sa pamilya ang nagtulak sa kanya sa bisyo. Humingi rin siya ng tawad kay Jericho na aniya ay patuloy na sumusuporta at tumutulong sa kanya sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali. Kasama sa panayam ang kanyang asawa na si Jane, kung saan nangako si Jeremiah na magsisimula muli bilang responsableng ama at asawa. Ibinahagi rin niya na mayroon siyang 5 anak, kabilang ang panganay na mula sa kanyang naunang relasyon. 2 sa kanila ay may sarili ng pamilya at isa na rin siyang lolo sa 2 apo. Isa sa kanyang mga anak na si Liana ay sumusubok sa showbiz bilang Viva Max artist na suportado nila bilang mga magulang. Sa huli, sinabi ni Jeremiah na ang kanyang paglabas sa rehab ay hindi katapusan kundi simula pa lamang ng panibagong laban upang magbago at makaiwas sa muling pagbabalik sa bisyo. Jeremiah reported missing. Sa kasamaang palad, ilang buwan lamang matapos ang kanyang pagbabagong buhay, napaulat na nawawala si Jeremiah. Naglabas ng panawagan ang kanyang asawang si Jen Go sa Facebook nitong June 25 upang humingi ng tulong sa publiko sa paghahanap sa kanya. Ayon sa pamilya, huli siyang nakitang nasa Maya Alta Subdivision sa Antipolo, Rizal, habang nakasakay sa kanyang motorsiklo. Nag-iwan din sila ng mga contact number para sa sinumang may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan.
Mula noon ay hindi na umano ito nakauwi at tuluyang nawalan ng komunikasyon sa kanyang pamilya. Maging ang kanyang kapatid na si Jericho ay hindi na rin umano siya makontak, dahilan upang lalo pang lumaki ang pangamba ng kanilang pamilya. Ayon kay Jen, naniniwala siyang muling nagkaroon ng relapse si Jeremiah o bumalik sa dati nitong bisyo. Aniya, maaaring naimpluwensyahan ito ng mga kaibigan o barkadang muling naglapit sa kanya sa mga problemang matagal na niyang sinusubukang takasan. Dahil dito, madalas umano silang magkaroon ng pagtatalo bago ito tuluyang mawala. Ibinunyag rin ni Jen na may plano sana silang ipasok muli si Jeremiah sa isang rehabilitation facility, lalo na't napapansin nilang lumalala na umano ang kanyang kondisyon at may mga pagkakataong nagsasalita ito ng mag-isa. Ayon sa kanya, nakatakda sanang dalhin si Jeremiah sa rehab bilang isang Father's Day gift mula sa kanya at kay Jericho, dahil nais nilang matulungan siyang makabangon muli. Gayunman, bago pa man maisakatuparan ang plano, nakatakas umano si Jeremiah sa mga staff na susundo sa kanya. Dahil dito, lalo pang nag-alala ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak na labis na nagmamahal sa kanilang ama at umaasang muli siyang makauuwi ng ligtas.